Hi everyone, I'm Saiza Ragunhan and this is another episode of Babae Sino Ka? The podcast. And today, our special guest is one of the up-and-coming leaders or one of the leaders of the community, of the hip-hop community here in the Philippines. She's one of the youngest as well na nag-create ng movement for the love of hip-hop. She actually started so young in the scene, kaya talagang she really grew up with the community. Nung first time ko siya nakita, as in, bata pa. Oh my gosh. Iba pa yung itsura na nun. Medyo masungit pa siya. Yung hindi mo siya mapapansin kung hindi ka niya kilala. Pero grabe. I mean, she is a mover. She is one of the most fearless dancers, battlers, and all that. Kaya nga, hello. Her AKA, it speaks for itself. She is the one and only bad one here in the Philippines, Trisha Padilla. Yee! What's up? Welcome to me! Yes, let's go bad one, man. Kamusta? Alam mo ba na pag-usapan? Okay naman ako. Oh. Ikaw, kamusta ka? Okay din naman ako. Okay ka naman? Okay ka today? Okay ka today? Wala lang, share ko lang. Kasi napag-usapan namin ni Si na parang pinag-uusapan namin yung mga battle names dito sa Philippines. Just parang napag-usapan ka namin kasi parang grabe, isa sa mga pinakamaangas na battle names dito sa Philippines kasi bad one. Talagang parang talagang na ano mo siya, na build up mo yung name and it really is you. How you move on the floor, how you battle, how you own the floor every time you move. Bakit? Parang flattery naman na. Hindi, totoo. Promise. Kasi parang pinag-uusapan namin kung sino yung mga battles na talagang tumatatak tsaka talaga alam mo na, pag na, Trisha, bad one. Kasi ang ganda ang ganda ng name, di ba? So, kwento mo sa amin, paano naging bad one? Bakit bad one yung iking? Actually, ano yan eh, yung bad one is parang, it's a move, it's a term sa style ng light feet. Okay. Pero hindi ako nagla-light feet for some reason. Yun nga eh. Ano lang yan, before, actually, yung battle name ko naman, nung nag-start ako, Trisha lang talaga. Yeah. Like, Trisha, ganyan. Tapos yung spelling kasi ng Trisha ko, di ba? Trischa. Yeah. Ano kasi siya, yung mga tao nako-confuse sila kung Trisha siya or Trishka. Yeah. Ngayon, yung name ko kasi, na Trischa, kaya siya ganun, kasi yung sister ko, si Ate Chanel, magkakabit yung pangalan namin. So, Trish Chanel, yung mom ko, so creative, diba? So, Trishka, nanggaling siya sa Trishka muna. Actually, ayoko siya gawin na Trishka dati nung bata pa ako. Kasi sabi ko, yung Trisha, regular naman siya. Tapos yung Trishka, parang, meron siyang sound na parang ang crispy or parang ang angas. So, parang sabi ko, parang nakaka-overwhelm naman siya. Parang, ayoko nang ganun na name. Parang, and then eventually, a person told me, one of my mentors na, dapat yun na lang yung name mo. So, ginawa ko siyang Trishka. Oo nga pala. So, eventually, Trishka pa pala. Eventually, growing up, start ako mag-hip-hop, ganyan. Tapos, natuto ako mag-popping, mag-locking, all of that. Nung during sa hip-hop ko, one of my mentors also told me na, alam mo, dapat bad one na lang pangalan mo eh. Pero nung time na yon, ready na ako na to take it to the next level. Yung character ko na. Hindi na lang ako basta kumbaga meron akong, tawag doon sa yung may alter ego ka. May alter ego ka na. Ito yung regular person. And then, but when you step into the scene, iba ka na. Alam mo yun? Parang, with all the yung fears, ganyan, before stepping, if you're a performer, ganyan, diba? Before stepping on stage, meron kang, kinakabahan ka, ganyan. Actually, ako, lahat ng battle ko, kinakabahan ako. Parang hindi naman halata. Kasi nga, pagtapak mo doon, iba na. Nawawala na siya. Siguro adrenaline na din. So, pag sinabi ko na bad one, parang it rings a bell sa akin muna, before sa others, na, parang being, parang the bad one, or being bad, is me channeling my inner, parang
fighter. Alam mo yun, I have to fight. Not necessarily na you have to fight yung kalaban mo. You have to fight yung fears mo. You have to fight your ego. You have to fight, I mean, ang dami. Kasi a lot of voices in your head tell you otherwise when you try to believe in yourself. Lalo na ako, galing ako sa battle, di ba? Like, battle talaga. So, you have to keep on being competitive and keep on trying to win. I want to win, di ba? So, marami akong kailangan labanan kasi marami nagsasabi sa akin inside my head na hindi mo yan kaya, matatalo ka na dyan, malalaglag ka na, or hala, siya yung katapat mo, paano yan? So, yun yung, kaya ko siya china-channel na when I step into the scene and when I say na this is me, this is my character, wala na lahat ng ano na yun. So, yun, binigay sa akin yung name na Bad One. But for some reason, kung paano ko siya na-live out, parang pinanindigan ko talaga siya na, I don't know, it's interesting, no? What's in a name na parang, but if you were to, kasi parang, naisip ko lang ngayon na, if you have a chance, di ba na, pangalanan yung sarili mo, pinangalanan mo yung sarili mo, pinanindigan mo talaga. Galing. Yeah. Galing ko dun. Yeah. Pero totoo. Tapos parang ang galing lang na parang usually minsan kasi hindi natin nakikita na parang okay, parang bagay pa sa akin to. Kasi nga, sige lang, go lang. Kasi di ba minsan parang may tendency ka na parang, especially if you're at that journey of discovering, self-discovery na parang sino pa ako? Ano pa yung kaya kong ibigay? Ano pa yung kaya kong i-challenge sa sarili ko to be better? Na parang minsan meron kang, yun nga, like you mentioned earlier, may doubts in your head, like questions na parang, okay pa ba, ganyan. Pero minsan merong tao talaga na makakita na parang, yan, bagay yan sa'yo. Tapos parang, it speaks for you, ganyan. So parang, tapos eventually, ano na siya, yung akala mo na parang, oops, wait, parang talaga ba? Didikit na lang point. Siya. Oo. Parang ano siya parang lumalabas yung authenticity the more na ginagawa at nafe-feel mo siya. Oo. Parang diving deeper. Palalim na naman yun. Oo nga. Ito kasi si Saiza, pag magkausap kami neto, every time magkikita kami, kahit saan, kahit anong event, performance, ball, every chance na magkakaroon kami ng time na magkausap kami, ganyan-ganyan lang, kamustahan, catch up, tapos biglang palalim ng palalim, seryoso na, buhay na. Actually, tapos matagal na tayo magkasama ng ganyan. Ang cool. Which is okay. Kasi ano siya usually naman yung learning sa community, mas dun mo siya na-experience. More than the exchange of the movement, more than the exchange of dance, of how you communicate on the floor, iba pa rin pag real conversation. Like, kasi it's who you are as an artist. It's your life. Actually, diba? Kasi kaya nga may mga nagsasabi. I think for me, this is the truth na the way that people say community happens after the event. Diba? Yeah. Yung event, syempre, part yun ng community kasi nag-exchange tayo. We get to dance together. We get to exchange. Pero the real thing happens after kasi that's when we sit down and talk and listen to each other and know each other's stories. Like, where do you actually come from? What are your struggles? Like, how can you inspire me? And how can I inspire you? You know, to live differently. And so, kaya ganyan kami mag-usap. True. Ang dami naming madaldal lang kami. Anything goes. Oo, ganyan. Actually. At saka yun nga totoo yun yung na-mention mo. It's a really good insight na parang, yes, the events, those are spaces where you gather the community. You'd be able to isa lang siya sa mga platforms to make the community come together. Pero technically, it's parang realization lang rin na parang sa community, sa Vogue, yung ball, it's competition pa rin It's a, like, kung sa hip-hop, it's a battle. It's like, you really, battle talaga siya. Hindi siya yung, it's where you like, parang inilalabas mo all of your trainings, and everything, kung ano may nararamdaman mo on the space. Pero yun nga, parang, it's a good insight na parang,
the community really is outside those events. Kasi, dangerous actually yung mga battles eh. Dangerous siya. Even the balls. I mean, you're not safe in balls. Kasi doon mo nilalabas yung drama. Doon kayo nagpapagalingan. Doon kayo nagpapaka bad one. Kasi parang doon, sa battle, di ba? Parang, battle yan, di ba? So, battle has a lot of, alam mo yun, elements. Layers. Oo, like they're, sometimes it can offend you. Sometimes it can hurt a person personally, di ba? Meron tayong mga burns, gestures, we even have trash talk. Yeah. Pero kasi, if after nun, you take it into heart, tapos umuwi ka na ganyan, you don't get to understand what culture is and what happened. Bakit ginawa yun sa'yo? Bakit mo sinabi yun sa akin? It might be na parang, I could just say, I'm just really having a bad day. And parang, I'm sorry, di ba? Pero it could be, or it could be na wala, dinedistract lang kita. Para lang, tactics. Matalo ka, di ba? Ganon. Kasi mind games din siya eh. Like, so yun, talagang the community is really after. Kasi pwedeng, like, very all styles, like in balls, parang you can be very nasty on the floor. Pero, after the battle, hindi, seryoso, di ba? You can, as in. Kasi that's the place where you can be yourself the most. Yeah. The most. At saka yun nga, di ba? You can like wear like different persona where you're on the floor. Like, kunwari, outside the battle, you are like, parang, very respect. Pero pag on the floor, kahit sino ka, gusto ko manalo eh. Bata, ganon. Ganon siya. Pero it's really, everything is, the community aspect, everything, boils out of love nga. Na parang, whatever happens on the floor after the battle, whoever wins, after that, celebrate each other, and like, you see each other, parang, ginawa mo sa akin ka na, manda ka sa next. Yung parang ganon. That simple understanding na parang, this is your moment. Doon sa next battle tayo. Parang, ganon siya. And it's really how, like, yun nga, yung sinabi mo, if you take it to heart, na parang, ay, shucks, maraming pwedeng mangyari dyan eh. Pwedeng hindi ka na bumattle next. Yeah. Pwedeng... It could lead to discouragement, ganyan. Or it could lead to you even believing na, ganito pala dito. Ayoko na masyadong toxic. Parang yan. Yeah. Or, it could challenge you and like, to be better. Diba? Yes, na parang mag-train ka. So, 1 year ang mag-train. Gusto ko ikaw ulit yung iba. Or maraming gumagawa niyan, di ba? Ang daming taong stories na ganyan yung parang success stories nila sa dance na kasi minaliit ako una As eventually, ginamit ko yun para lumakas ako. Yeah. That's not always the story. Pero, I mean, the fact that a lot of people prove it means it's possible. Yeah. Diba? Exactly. And, yun nga, hindi naman lahat has the battler mindset. yung ko, yung bibig ko, nakutal. Hindi naman lahat battler mindset. Like, ako, hindi naman ako battler eh. Bas battler si Trisha talaga. Sa lahat ng battle, bumabattler siya. Go lang. Ako, hindi ako battler. Means, lang. Kapag na-feel mo lang, sige, go. Ganyan. Pero hindi ako yung type ng person na parang talaga, I subject. Parang, yun yung feeling ko training rock. And it depends on you. Like, kung paano yung journey mo sa dance. Ako actually, kahit audience ka lang, tapos after ng event, gusto mo sumama ka, mag-hangout tayo, you get to learn so much about the culture and then so much about yourself. Yeah. Kasi facts lead to asking questions. So parang, ganun siya. Paano kaya sa akin? What will I do? Or like, paano kung itry ko kaya yung ginagawa niya? Yeah. Diba? It's dance is very personal. Yeah. Alam mo, culture is, kaya nga it's culture, it's a lifestyle, diba? Like, how can it influence our lives? Yeah. Diba? Hindi lang yung dance mo na skill mo, magaling ka ba? May ganito ka ba? May originality? I mean, it's part of it. Pero yung alam mo yun, yung sa lifestyle, yung talking to people, hearing stories, and getting inspiration, yun yung another thing that is a big factor in making a community. Exactly. Yun talaga yung community aspect. Yun yung community part in dance, in the movement. Diba? At saka kasi, diba, makikita mo na parang, pag nakilala mo yung tao na parang, kaya pala ganun siya gumalaw. Yun pala kasi yung bit-bit niya sa labas ng sayaw. Grabe. Ganon. Kaya very inspiring rin all the stories of like, those who
battle. Iba rin eh. Iba rin Oo. klase yung parang Iba-iba. subject yourself to like that space. Yeah. Iba-iba. If you get to hear talaga yung stories ng iba't ibang tao, ano yung pinagdadaanan, ano yung pinaglalaban nila. Or it's not always about grief or suffering. Sometimes people just want to share their joy. Yeah. Alam mo yun, I really love, like, light talaga yung lumalabas. Kahit na in the form of darkness siya lalabas. It's just because kasi love, di ba? When you talk about love, it's not always like happy and positive and light. Sometimes it's passionate. I mean, it's tough. Like it's the Fire Nation. Yung tamang balance niya, no? Nagta-translate sa movement. Oo. So, layo na hindi ka naman. Saan na ba tayo bumiyahe? Pero kasi, si Trisha, ikaw, ang tagal mo nang bumabattle. Bata ka pa lang, bumabattle ka na. Andun ka na sa scene eh. So, kaya parang, isa sa mga veteranong nagbabattle, na parang, andun na. As in, parang, and for sure, every time you're on the stage, yun nga, like you mentioned, iba-ibang feelings every time. It could be like, trip ko lang, gusto ko lang, ganyan. Or parang, wait lang, dito sa battle na to, gusto ko, ganyan. So, paano mo mas na-discover yung saya mo simula nung nagbabattle ka nung bata ka hanggang sa pag nagbabattle ka ngayon? Like, kung aalalahanin mo, si Trish ka, ngayong ikaw si Bad One, ano yung difference ni Trish ka as a battler sa Bad One as a battler ngayon? Grabe naman. Well, to begin with, si Bad One yan, hindi na bumabattle masyado. Hindi na ako bumabattle masyado ngayon. Because I found a different purpose for my dance. Pero syempre, babattle ka pa rin. As long as, alam mo yun, parang there's space for it. And you're welcome to do so. I mean, we always are. Pero to answer your question, siguro, isa sa mga pinakamalaking bagay is yung taking the pressure off of you. Actually, alam mo, baliktad eh. May pressure pa din. Pero, iba na siya. Dati, nung nagsastart ako, syempre may pressure kasi first time mo. Hindi ako marunong. Paano ba to? Parang, bata ka pa nun. Diyos ko, pre-selection, 1 minute. Parang, hindi ko, 1 minute. Di ba parang, tas di mo alam yung kanta, wala kang choreography, hindi ka pa masyadong alam yung mga vocabs, ganyan. Truth be told, yung mga first battle ko, gumamit na ako ng choreography ng locking. Yan na naalala ko na parang combination na tutunan ko yun kay Prince. Na nag-class ako sa kanya the week prior. Tapos nag-battle ako ng locking. Tapos sabi ko, oh my God, wala na akong magamit. Wala pa akong 30 seconds. Ginamit ka na lang yung choreo niya, ganyan. Pero ganun siya, parang, oh my God, 1 minute. So, during those times, syempre learning about what actually freestyle is. Hindi pa yung style eh. Hindi pa yung, ano ba yung locking? Ano ba yung popping? Paano ba ako makakapag... Yung freestyle, one of the earliest things that I learned that was taught to me, isa dyan yung free your mind and the rest will follow. Ano yan? Si Lema Diaz yan. Nagsabi sa akin, nung bata pa ako. Imagine, ano ko nun, mga 11 or 12 ako nun. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung day na yun. And then, second one, sabi sa akin ni Hitmaster Fish, be free but stay in the style. Dati di yun nag-make sense sa akin. Like, what? Like, hindi na make free, sense. Tapos, pero locking lang. Parang, how can I be free inside locking? Like, anong gagamitin ko? Anong mga tools? Eh, hindi ko nga matapos-tapos yung time. So, during those times, nung bata ko, ginagamit ko yun na parang, yung sinasabi nila lagi is music first. Lagi music. Music lang, music. Sundan mo lang yung music. So, during those early times, ganun lang ginagawa ko. Sinusundan ko yung music. Like, ano ba yung sinasabi niya? Bahala na to kung ano nang nilalabas ko. Bahala na talaga kung ano na. Basta matapos ko yun. Tapos kung makapasok ka, edi go, di ba? Wow, nakapasok ako. Pero, ngayon, or during the latter parts, nung mga lumalaki na ako, syempre, in a way na intindihan ko na din na kung paano mag-freestyle, paano mag-battle, paano to use your style in a battle, paano to use battle strategies, tactics, ganyan. Pero yung pressure na, yung una na, hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko.
Ngayon, meron pa ding pressure. Pero it's the kind of pressure na parang people expect of me. Gets. Alam mo yun? Kasi dati, di naman nila alam. Or alam nila na, oh, this is the prodigy. Tawag sa akin dati, I'm the prodigy kasi bata, di ba? Prodigy, sige. Pero hindi ko kailangan na parang, gagaling ako kasi inaano nila ako. Parang gusto nila ako makita ng ganyan. Parang I just really have to finish this. I have to finish this round and get through the next round and get through it and get past it. Ngayon, eventually, pag nagsasayaw ka, parang meron ng poison sa utak mo na, ayun na, si bad one. Eh parang, what if today I just want to, relax na. I just want to relax or I just want to feel. Alam mo yun? Na parang, ano yan eh, kaya nga siya poison eh. Kasi, you think that people expect you to be good. Na eventually, after ng parts na yun, ngayon, na-realize ko na din na, I am good. I don't have to prove that. There will be days that I will look off. There will be days na I will just use the basics or I can't seem to find my rhythm into the music. Siguro kasi marami akong ibang iniisip or alam mo, like I'm just really not feeling it today. Pero, so yun, that's one. Pressure of not knowing what you're doing. And then pressure na parang, alam mo na dapat yung ginagawa. Parang ganun yung may mental, alam mo may na dapat yung nagsasalita. Bakit ganyan? Bakit parang ganyan? Then eventually ngayon, I find peace in knowing na I know who I am. If you don't know who I am, then is that my problem? Diba parang, this is who I am. Take it or leave it. Diba? Parang, and yun eh. Parang, eventually, when you get to learn, not just in dance, but in life na, you should be able to appreciate yourself. Not just in dance. Na parang, mahalin mo yung sarili mo, man. Self-love is such a cliche word. Diba? For me. Yeah. Pero, alam mo yun, parang kung alam mo na sa sarili mo, na dyan ka masaya, yan yung gusto mo, wala kang tinatapakan ng ibang tao. Yan na yun. Hindi mo na kailangan yung opinion ng iba. Yeah. Aray, mature. Pero yun. Grabe. Sobrang importante nun. Kasi diba parang, minsan if mayroon ngayon ko lang na-realize yun na parang, pala naman yun. Siyempre may difference yun dati tsaka ngayon. Pero like, as of this moment, nakikita ko how far like I have come in parang nag-full circle na nga siya in a way na parang paikot na siya ulit. Parang, thank you for making me realize that. Pero totoo, di ba? Kasi, lalo na nung una pa, nung bata pa lang tayo, sinama yung sarili. Nung bata ka pa lang sa journey mo sa dance, na parang you feel like you wanna prove something. You feel like you have to like win, you have to like be like this, be like that. Pero hindi eh. It's really about, knowing who you are. And where you are in life and in your dance. And hindi mo na kailangan magsobrang daming tricks or whatever. It's just simple movement. And that's you. That's your statement. That's your story. That's your message. And yun yung actually mas malalim eh. Na lalo na pag kilala mo na sarili mo. Na parang hindi mo na kailangan gumawa ng sobrang dami. Kasi kahit nakatayo ka lang, nararamdaman na yung energy. Alam mo, isa sa mga, mga parang, ko ngayon, parang thoughts ko about the, siguro hip-hop community or dance in general sa Philippines. When people say maturity, kasi na-mention mo yung mature. Maturity na parang, sometimes people think, pag judging, di ba? We judge a lot. Like, judge street queens, di ba? Pag judge, judge ka. And then you get to use the word maturity. Sometimes people think maturity is doing more. But I think for me, maturity is doing less but making it look like there's more. Alam mo yun, kung gaano kalalim. Malalim siya. Yeah. Hindi siya yung parang ganyan lang. Yeah. Sobrang lalim niya kahit na, yun nga, sa'yo, nakatayo, nag-groove ka lang or paano ka tumayo? Anong laman anong substance ng tayo mo?
what's in your presence when you step inside the room? Do they notice you? Like do they feel an entirely different energy when you step into the room? Because once you have that in you, I can say na when you start dancing or doing whatever art form or craft you are doing, that's where maturity takes stand. Diba? Yeah. Yung kasi na-mention mo yun, dahil movements, parang ganyan. Pero maturity is actually making the simple look hard. Making the hard look easy. Diba? Yeah. Yan. Kasi kita siya eh. Kita siya sa mata. Oh. Kita siya sa tayo. Kita siya sa hinga. Nararamdaman mo siya. Nararamdaman mo siya. Diba? Exactly. Yun. So, alam nyo na. Sure. Alam mo na yun. Kaya nyo na yan. Hindi totoo. Tsaka I feel like take time. Don't rush. Don't rush things. Kasi everything, naluluto yan sa tamang-tama. Diba? Mas maganda yung galaw. Mas masarap yung movement. Kapag hindi mo siya ni-rush. Parang pagkain lang. Diba? Kailangan mo siyang may simmer. Boil. May simmer dun. Huwag mo siyang mamadaliin. Huwag mo siyang i-force. Siyempre, kasi hilaw. Diba? Sa true. Yun na nga yun. Hilaw nga eh. Yun. Kaya, just be patient. Yeah. Naging preaching. Balik tayo sa storya mo, men. Sige. Balik tayo sa storya mo, syempre. Yun. Kasi syempre talagang, battle head ka. Tsaka ang dami mo ring styles na ang dami mong expressions ng movement mo. Ano yung mga styles that specifically na parang, ako to. Ako to. Apart from, syempre, hip-hop, alam natin. Ikaw yun. Meron pa bang iba na parang, shucks, na in love ako dito. Tapos parang, identifier mo rin siya. Oh my God. Crumb talaga. Pinalabas mo yung sagot na yun saan? Yung tanong mo may sagot na yun, no? Ready ka lang marinig yung sagot ko eh. Hindi kasi akala ko sabihin mo ballroom eh. Kasi di ba nag-runway ka rin? Di ba? Iba yung runway mo nung American runway. Grabe, iba yung nun eh. Pakita mo Pakita mo yun. Iba yung confidence level. And yun eh. Parang, tinry ko lang. Bakit? Pero diba? Ang layo ng narating. Naka-tense pa ako. Naka-tense, naka-ilang lakad ka pa. Anyway. Pero yun, cramp nga. Isagot. Layo ng narin. Ang daming eksena. Yun. Kailan mo na-start na-discover yung cramp? Kasi diba, nung bata ka pa lang. Yan. Yung dati, yung bata pa rin ako nito. Si Phil Pamentuan, aka Adrum, is also one of my mentors. Tapos sa BP Dance Studio, shout out to my home. BP Dance Studio, nagtuturo siya ng cramp class doon. Pero parang OG. OG talaga. Pero nung time na yun kasi, marami nagka-cramp eh. Tapos for me, hindi ko naman siya talagang na-fancy na parang gusto ko yun gawin. Or, siguro, bata ka, feeling mo lang parang ang cool. Cool, ganun. And then, nag-take ako ng class niya sa BB. Summer class yun. Nag-take ako ng class niya. Tapos, natutunan ko yung parang, actually, para sa akin, kung sa cramp lang, yung mga naturo sa akin ni Phil dati, it can sustain you for a very long time if you bring it to where you are. So, natutunan ko yung music niya, yung meaning niya, yung essence. Essence kasi is very important, di ba? Hindi mo lang naman siya ginagawa na, kasi maganda or gusto kong itry, or feeling ko bagay. Hindi lang siya parang, yung steps. Oo, parang, saan siya nanggagaling? Ano yung, di ba? Ano yung, parang, gaano kabigat yung, di ba, parang, or ganun, parang, kasi it's a dance form that, parang siya yung isa sa mga pinaka-expressive talaga na dance eh. Like, katulad na sinasabi ko din kanina, hindi lang siya anger, hindi lang siya grief, hindi lang siya oppression, hindi lang siya suffering. Yun nga, may passion siya. Yung gigil na yun, hindi lang siya dahil gagalit ako masama loob ko Pwede yun, like it could help you. Kasi release yun diba? I mean, we all know by science and by, alam mo yun, mga
dopamine, endorphins, ano ba yung mga serotonin, adrenaline, ganyan, lahat lahat ng mga need. Lahat ng mga lalabas lahat yan sa cramp, di ba? Kahit pa hindi kayo sobrang hindi ka gano'n. Parang, lahat ng, so nung diba? bata ko, nung nagkakaroon lang, di ba? Kasi, alam mo yun talagang dikit na sa kanya kasi nagkukwento lang siya. Yun na gumagaling. Oo, kasi nga yung feeling, di ba? Parang, di ba? Parang, yun. So, cramp na, para sa akin, isa apart from hip-hop, isa siyang dance style na hindi ko kailangan pilitin. Hindi ko kailangan i-channel na lumabas ka. Nandyan lang siya. Nandito lang siya. Yun nga lang, hindi ko siya na-pursue. Kasi, yun nga, nag-focus ako sa hip-hop. And, para sa akin kasi, in order to parang actually pursue something, you have to give it your time and effort and actually, put your heart into it. Na hindi siya pwede na half-ass na aralin ko tapos parang medyo ayoko ulit. Tapos, tatry ko ulit aralin. Ganun. So, parang, I don't know if now is still, kahit pa paano in my head now, when I think of cramp, meron siyang fears na parang dami ng cramper sa Pinas ngayon. Parang sobrang taas na ng level. Na parang, paano mo aabutin yun? Na parang, pwede kung isipin mo, na parang kung isipin mo, sino ba nagsabi sa'yo na habulin mo? Diba? Parang, mag-start ka, diba? Tapos, just keep on going. Like the same way that they all went through it, diba? Parang, no shortcuts. Oo, diba? Tsaka hindi yun nga, katulad sabi ni Sarza kanina, you have to be patient, diba? Ako, I have to be patient na, hindi mo naman yan makukuha sa isahang, diba? Na parang, and I also, I'm very grateful also to the cramp community as of the moment sa Philippines. Shoutouts to Habits of Freedom, VFAM. Yan, yung mga talagang... For the kingdom. Tama ba? May ganun yan, diba? They're very... They can be very encouraging. Alam mo yun? Parang, hindi ka nila pressure. Kasi ako, syempre, I lean towards them in terms of like, friendship, ganyan. So, parang, whenever parang, kaya ko pa ba mag-cramp? Oo naman. Di ba? Parang, go ka lang. Actually, you know what? Ngayon sa cramp community ngayon, sa battles, sa mga rookie battles, merong galing sa ballroom na nagka-cramp. Yeah, I know. Diba? So parang for me, parang grabe. Excited nga ako makitang bumatel eh. Oh! Sabi ko, man, shout out sobra. to you. You know who you are. Excited kami talaga, promise. Oo. So parang alam mo yun, na parang people from an entirely different style yun na parang, and in terms of like, syempre gender, diba? Papasukin mo yan. Parang, they are able to welcome you in a space where you're not familiar with, but at the same time, create a safe space for you. So parang kung sila nga, or yung mga bata, sabihin mo na first time, kung kaya nila, na parang siguro ako, syempre kaya ko din naman siguro, diba? Well, andun na yung puso mo eh. Oo nga. Halata naman sa salita eh. Yung utak na lang. Ay, diba? Kahit yung utak niya gumag... Diba? Talaga. Yun talaga yun eh, no? Talagang, na talaga sa'yo. Siguro naman, sana. Oo naman. Di ba parang, hindi pa naman late eh, di ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Oo. Di ba? Sana. Siguro sa next interview natin. Oo naman. Pinig ko. Baka. Bakla. Hindi. Pero kasi di ba talagang I mean parang, minsan ganun talaga. It's the self-doubt. Oh. Self-doubt. Self-doubt. I mean parang yung sarili mo lang talaga. Yung makakalimit sa'yo. If you're thinking too much, kaya nga, di ba? It's all in the mind. It's all in the mind. So, sana. I mean, yeah. I mean, yung desire ko for it, I think will never go away. Yeah, kasi whenever I watch mga crampers, ganyan, parang nafe-feel ko din na, shit, gusto ako din. Yeah. Parang, iba yung energy na nag-give out talaga ng community na yun. Kaya, parang, grabe. Yeah. So yun yung sagot ko sa tanong mo. Perfect. I identify with it so much na
if I do it, kung wala yung mga technical details or like yung skill set na kailangan, parang I could do it just as I am breathing. Parang ganun. Parang nandito lang siya. Naman eh. Oh, fuck. Sino ka dyan? Puro naman trip to eh. Bakit ka ba din dito? Diba? Pero syempre, baka siguro kaya mo siya iniisip na ngayon na parang medyo hesitant ka of it. Kasi syempre, right now, how I see you have like a deeper and a different mission for the hip-hop community. Diba? Kasi yung prompt naman for you, how I see you, without a doubt, it's there. Pero since yun nga, you have a mission now for the hip-hop scene, for the community. Kasi ikaw naman yung ikaw talaga yung right now, this generation, ikaw yung nagpo-push ng movement. Like, hello, yung sa La Union nga diba? Yung naalala, yung kwento mo doon, how it grew, yung parang konti lang yung basta nag-start ka lang ng classes. Isa lang, dalawa. Tapos ngayon, ang dami na. Tapos ang competitive na ng mga... Shoutouts to my kids. Yeah, diba? Galingan niyo palalo. Tapos, pag pupunta sila dito, iba energy din, diba? So parang, palaban din. Yeah. Kumagaya sa akin. Bad ones. Bad ones. Diba? I feel like, because andun ka na sa different phase in your dance journey. Ito na yun, as a leader. Like, what you're doing for the scene, keeping it alive, not just in Metro Manila, outside Metro, where you are, basically, you bring that energy, you bring that culture, and you build. Which is, mahirap yun. Diba? It's hard to start from scratch na parang, for sure, ang dami mong questions in your head na kaya ba? Gagawin ko ba to? Or ganyan. Pero ginawa mo pa rin. Kasi that is your purpose. And kita siya. Kita siya how you do it. Kita siya with your heart. And that movement. Tas ngayon, nag-event ka pa. Yung last event mo, yung hip-hopan. Kasi I think... Hip-hopan? Hip-hopan, diba? I think at some point kasi, parang, at some point, if you keep on dancing, or if you keep on doing what you do, parang, lagi siyang may higher step na level. Higher level step. May next level. Oo, basta may next level yan. Laging siyang nag-e-evolve. Kasi parang, lang yan kasi dati, ako lang dati audience ka lang. Tapos biglang sasali ka na. Tapos biglang nanalo ka na. Tapos biglang natatalo ka ulit. Minsan nanalo ka. Tapos biglang nagiging guest ka na. Guest ka na. Tapos naging judge ka na. Naging DJ na din ako sa Street Queens last year. Tapos nagtuturo ka na. Nagtuturo ka na. Tapos, ayun, parang you find yourself in different spaces as long as you stay there. And as long as you like what you do. Kasi wala namang namimilit sa'yo na magstay ka dyan. Diba? Yan yung gawin mo. Parang, for some reason, it just keeps on getting better. And I think what you're trying to mention is yung about sa leadership. Na at some point, dadating ka din talaga sa moment na pagka nagawa mo na lahat para sa sarili mo, yung next na is yung iba. Na parang, tapos na ako sa akin, okay na ako, actually I can leave. Parang I can detach kasi okay na ako, na-fulfill ko na yung gusto ko. Pero, yun nga, kasi yung sinasabi mo, yung calling kasi, hindi mo siya ma-reject eh. Kahit gusto mo. Ayoko naman. Hindi ko naman ayaw. Pero yung calling na yun, hindi mo siya ma-reject kasi, yun yung purpose mo. Yun yung nahanap ko na purpose ko. Kaya, parang for me, it's I'm doing things for intentions that are much bigger than myself. And yun nga, tama yung sinabi mo na mahirap yun at the beginning. As you go along, mahirap pa rin siya. Wala mang madali eh. Merong madali, pero hindi siya yung parang
fulfill sa'yo or sa goal mo. So, yung mga mahirap na bagay na yun, if you conquer them again and again, you see at the end of the tunnel na sobrang worth it niya. Lalo na pag meron kang mga tao na natatouch. More especially if you don't know how. Na parang may mga tao pala na natatouch na hindi mo alam. Hindi mo alam na ganun na pala. Some people are parang they could be at the brink or they could be really struggling tas di na talaga nila alam. But they see what you do and they go to the space that you provide. They attend it, they exchange with others, they get to talk to others. They get to see life and experience life at the fullest. And may nababago sa mindset or sa life nila. Grabe yun. Parang hindi mo siya mababayaran ng kahit ano. Kahit anong pera or kahit anong fame or alam mo yun, hindi mo siya mapalitan. So I think for me, marami pa din akong shortcomings or madami pa din akong mga alam mo yun, parang hindi ko pa nagawa lahat. Pero I'm doing the best that I can at the moment. For the most that I can do it for. Diba? So, ayun, yung sa hip-hop ngayon, actually, ako with my brothers and sisters at Boom Bap Philippines, hello again to you. Yan, grabe yung, naman yan, parang they don't stop hustling and grinding and keeping the community together and alive. Kahit na malayo kami sa isa't isa, kahit na wala ako doon, kahit na wala si ganito, kahit na sa ibang province, or sometimes they travel all over the Philippines just to share. Grabe yun, parang para sa akin, sobra niyang yung pagka-selfless ba nung act na yung kung ano yung alam mo or kung ano yung meron ka just because it's already overflowing and ready ka na mag-share sa iba. Yun that's the thing that I appreciate the most about yan, mga hip-hop heads sa Philippines na talagang hindi yan tumitigil or alam mo yun, hindi sila madamot na pag tinanong mo yung mga yan, sasagot yan sa'yo. Magiging totoo sila sa'yo. Sa culture and sa sarili nila sa'yo, totoo sila sa'yo. Hindi ka nila titipidin, hindi ka nila pagdadamutan, alam mo yun, like as much as I can share you, I will share to you. Ganyan sila. And that's the kind of leader that I hope I am or I can be. Seryoso na naman tayo. Oo nga. Pero kasi totoo. Totoo. Totoo yun eh. I mean, knowledge is something that you should share. Why? Kasi ang knowledge nagsispread yan eh. It trickles to the next generation. Kasi ang knowledge, pag sinare mo, hindi naman yan mawawala sa'yo eh. Correct. Diba? Tama. Kung ano hindi mo siya pera, diba? Hindi siya mawawala sa'yo. It's there. And it only, it only inspires more people na parang, ay, shocks. May nagfa-fire, may natitrigger, na-fire, na-ignite sa kanila. Parang, mas na-enlighten sila. Oh, and it of what the keeps, culture is. They keep it alive. Yeah, exactly. Parang when you pass it over, when you pass it on, buhay siya. Hindi yan, Diyos ko, alam hindi mo, siya yung tapos ikaw lang may alam. Yeah, exactly. Kasi ikaw na, dahil kapag alam. itatago mo siya, parang siya, insecurity na parang, shucks, pag nalaman na niya yung alam ko. Pero hindi eh. Hindi siya pwede gano'n. Kailangan exchange. Kaya tama. It's something na parang, kahit iano mo yun, I feel like, it's something na talagang magsispread. And that, very important din, especially for the leaders, to like really make sure na yung next generation, they have the right knowledge, have the right mindset, to be able to like cultivate a community that would really flourish. Diba? And yun rin talaga yung magic. That is the magic of it. That heart, that intention na parang
yung nga sinabi mo, overflowing ni. Ang sarap eh. Ang sarap nun. Ang sarap nung feeling na yun. And it's something na it really has to be shared. Kasi it could change someone's life. It could change, na hindi mo alam na parang yung galaw mo na parang, literally change a person. Diba? Correct. Diba? Very siya. Ganun kalalim yung sayo. Oh. Yan talaga yung mensahe. Hindi lang siya a thing or like a fun thing to do or like a fun thing. It is. But more than that, kasi nga, diba? It's a form of art. It is. It's a form of life. Art is life. Diba? So, it influences not just like yung galing mo or skill set mo or gaano karami yung kakilala mo, saan ka nanggaling. No, who are you? Diba? Parang sino ka apart from all of that? Yeah. Diba? Ano yung buhay mo? Ano yung ginagawa mo? How are you able to know yourself? And parang how papasok lahat like responsibility, accountability for your emotions, for your actions, for your decisions, for the things that you do that influence other people, and the things that you do that influence you, yung ikaw. Paano ka? How do you think? Diba? Na parang, are you rude to yourself? Do you respect yourself? Do you respect your community? Do you respect your family? Yeah. Yeah, isa yun sa mga pinaka Very essential. Oh. And like, I feel like very very important rin yung factor that you grew up with the right people, with the right environment. Na yung mga tao talagang generous to show and give you, yun nga, pinalaki kang ganun. Kaya ngayon, at a young age, you have that kind of mindset that giving back to the community. Which is very important. Kasi lahat ng tao nakapaligid dun sa'yo, ganun eh. They give to the community. Most of the time, sobra-sobra pa. Diba? Kaya ganyan ka rin. Kaya, I mean, like, the ganyan ka rin. Like, alam mo yung the events you create, na parang yung mga classes, yung lahat, the movement that you do, it's really you sharing a part of you. Kasi ganun ka pinalaki. Diba? Naramdaman mo siya. Doon ka na nag-flourish, doon ka nag-grow. It helped you discover who you are. And I'm sure na pag may nakikita kang bata na parang, that twinkle in their eyes na parang, diba? Oh my gosh, parang, kasi next generation yan, iba din eh. Yung new generations yan, mga beginners, ganyan. Pero yung next generation, iba na din yung nila eh. Iba yung atake. Kapag nakikita ko recently, ang dami sa mga battles, ganyan, tournament, showcase performances. Grabe yung, like, minsan ma-curious ka na lang din, parang, saan ang gagaling? Ano yung pinanggagalingan, di ba? And how can you help that grow? Yeah. Kasi nga, then again, ganun yung mindset sa akin. Walang person na nag-hold back sa akin. Isa din naman yun sa mga kagandahan ng journeys ko na hindi ako nag-birth from parang insecurity or kasi sabi nila hindi ko kaya. Mas baliktad siya. Kasi naniwala sila sa akin. So I would like to also like put it out there. I'm very grateful to those people that surrounded me growing up who believed in me for more, who believed in who I was and who I could be. And here I am now. I hope you're proud of me. Siyempre, hindi ko na isa-isa yun, di ba? Baka may makalimutan pa ako. Sabihin nila. Di ba? Tama naman, di ba? Tama naman. Ang dami kasi. Kasi madami. Kasi syempre, hindi lang naman isa yung mentor mo, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Kasi lahat nung na-encounter mo adds to who you are, lalo na yung, alam mo yung mga simple
words, phrases. Oo. Ano yun? Like, watching Tatatak kahit yun. nga hindi mo kilala eh. Diba? Tumatatak yun yung mga sinasabi sa'yo at a very young age. Oo, diba? actually. Yung mga important lang. Yung mga iba, kalimutan ka na. Pero diba? Ayun, very Grabe yun. Like, I just realized that now na, yun nga. Yung mga tao sa paligid ko, I'm very grateful. Also, in the present. Grabe yung, kasi I don't think you can do it all by yourself. Yeah, exactly. Diba? Yes. You might think you can. It's not wrong to think that way. But at the end of the day, it will always prove itself to you na it takes a village to learn. It takes a community. It takes a family, to build something that could build another generation. Yeah. Diba? Kung gusto mo mag-pass on, kung sa'yo na lang, pwede din naman. Pero, alam mo yun, ayaw kasi we lean towards the community aspect, the culture. Talagang sharing, exchange. Cultivating talaga. Kasi yun di ba? Parang, kaya siya exchange Bilog yan di ba? Bilog. Na parang, yung nagba-bounce back sa'yo yun. At saka, in sharing din when you share to others, when you teach, you get to learn. If you listen. Kasi may mga teachers na hindi nagle-listen I'm guilty of that. Minsan, di ba? I mean, I'm a person. I'm not perfect. Di ba? Pero, you get to learn more when you listen Just listen to your student, man. Like, kasi when, I read something before na, when you say something, when you're saying something that you already know. But when you listen, you might learn something new. Oh, di ba? Taray. Diba? Pero yun, doon nagagaling yung exchange, di ba? Totoo. Diba itong ginagawa natin? Oo, totoo. Jikot-jikot lang. Hindi, totoo na wala yun. Sorry. Pero totoo yun. It's really that exchange of energy na yung sinabi mo nga kanina, parang it really takes a village. A community is not a community if mag-isa ka lang. Diba? Paano magiging community kung ikaw lang? Walang ganun. Com lang siya. I lang. Oo. I lang pala. Diba? Ba yan? Sige, go. Pero yun. Kaya nga with this project, I'm very grateful na parang I've met all these women who has like different journeys in their dance life. Different. Pero technically, kung titignan nyo yung mindset, titignan yung goals, yung purpose, iba palalim. Kaya, very, very thankful to be surrounded by these women who has different paths, different struggles, different experiences. Pero, those experiences, sobrang minumold sila. Minumold kayo to be the best version of you. And, pansin ko rin, everyone is so humble. Na parang minsan na, nagugulat na lang sila, nagawa ko na pala yun. Pero, di ba, parang, shucks, yun na pala siya. It's just like, everyone just does what they love. Na parang, nagugulat na lang sila, sumasabog na pala yung mga ginagawa. Seeds. Yeah, exactly. Diba? Interesting. Ito, tayo? Para medyo bumabaw tayo, no? Dahil palalim tayo ng palalim dito, baka mama. Lagi na lang mapunte. Ito, just like a fun thing. Sino yung favorite? Magbigay ka sa akin ng top 3. Top 3 na favorite mo, nakabattle mo. Like parang, parang ito yung isang pinaka-favorite. Yung parang, alam mo Ikaw, sino yun? Ako, hindi naman ako battler B. Hindi ako sa battler. Sa ball. Mga naka-walk mo. Ito talaga, napunta sa akin Minsan ganyan sila, diba? no? Exchange. Okay, diba? Sa akin, well, actually, sige, sa lahat na lang. Kasi meron din, kasi bilang hindi nga ako battler, diba? Tapos, parang battle. Parang yung isa sa pinaka-favorite battles ko, yung nakabattle ko si Jenny. Oh. Yun, favorite ko yun, yung moment na yun. Kasi nung time na yun, nag-explore na ako ng
Vogue eh. Doon yung mga nagsastart akong lumalabas. Spark na siya. Oo, nagsaspark na siya. Yun yung sa mga favorite exchange ko. Kasi yung lakas ni Jamie, di ba? Like, lalo na, gabi. Yun. So, isa yun sa mga favorites ko. Sa ballroom, isa sa favorite kong nakabattle was yung recent last year sa New Way. Si Ninja, Veronica Ninja. Battle ko siya sa New Way sa New York. First time ko rin siya na-meet, pero grabe. Like, parang, ang sarap lang. Masarap nung, eksena. Grabe. Yun. Tapos, ano pa ba yun? Grabe yun, no? Grabe yung ball na dun sa niya. Grabe. Yun yung, di ba, Pride Month? Tapos nagpunta kayo sa Stonewall Inn. Oo, punta kami sa Stonewall. Siyempre, yun eh. Umiyak kami. Dapat, parang, kinilabutan. Hindi. Di ba siya na nag-interview sa akin? Oo, iba yun. Kasi nagpunta nga sa Stonewall Inn ito. Oo, iba yun. Yun yung start ng talaga resistance. Yun yung start ng fight. Na parang, man, grabe nung ando kami, parang, shucks, dito talaga tayo. Oh my gosh. Tapos kasi yung tapat nun, yung merong sa katapat niya, parang may island sa gitna na parang garden-ish. Tapos nakapaligid nun may mga photos nung that time. Oh my God. Tapos nandun may mga flags. Tapos parang sabi ko, shit. Siyempre, isa-isa yung picture. Inikat mo siya. Tapos parang ako, first time mo yan, no? First time kami nag-Stonewall. Na talagang, tapos, yun nga eh. Kaya nga nakita ko, sabi ko, oh my God. Shit, perfect timing. Iba yun. Tapos, ano pa ba yung isang favorite battle? Ano ba? Well, masaya actually yung battle natin last time sa Street Queens. Yung grupo-grupo. Ay, yung 8 versus 8? Oo. Masaya lang siya. I mean, parang mo siya. Masaya parang, na yan. Hindi naman kailangan favorite battle. Yung talagang battle. I mean, parang it was a good exchange. Especially, kita mo na parang new generation. Like, old generation. Tanda, titas, ganyan. Pero like, that exchange na parang, ang sarap lang. Na parang, respect for everyone. Respect sa lahat na nandun. So, masaya nga yan. Masaya yun. So, naalala ko yun. Ayun. Okay, ako na. Ikaw na. Yan na. Nakaisip na siya Nakaisip ng na. tatlo. So, ayan na, go. Not specifically a person siguro. Pero, syempre yung pinakauna, naalala ko lang to kanina eh. Inisip ko na to kanina. Kasi alam ko tatanungin mo ito eh. Inisip ko na, sabi ko, inalala ko lahat ng naging laban ko. So, yung una, hindi specifically a person. Pero, ito yung unang beses na nanalo ako ng battle. No, 12 ako nun. 12 ako. Pero, hindi dahil nanalo ako. Yung story kasi niya, syempre dahil nanalo ako, hindi ko siya makakalimutan. Syempre. Pero, yung story kasi niya is, yun nga, nung bata ko, sobrang pressure, like kabado, ganyan. Tapos, nung day na yon nag-pre-selections ako. Tapos, sobrang pangit ng feeling ko. Sabi ko, ayoko na talaga. After na ito, hindi na ako sasayaw. Alam mo yun? May mga ganun di ba? Ayoko na talaga. Parang hindi talaga para sa akin to. Parang, ayoko na. Sobrang kahihiyan talaga yung ginawa ko kanina. Tapos yung mga tao naman, uy, grabe, galing mo. Sabi niyo dyan. Di ba? Yeah. Tapos, hanggang sa top 16, 32, tapos 16, 8, 4. Tapos yung nag-fans na ako, parang, sabi ko, akala ko kanina, sabi ko, ayaw ko na sumayaw. Tapos after nun, nanalo ko, and then after nun, rooftop battle yun. Nag-stay lang ako sa isang corner sa rooftop na yun, yung mahangin lang ganyan. Siguro, diba isa yun sa mga longest prayers ever na na-pray ko. Hindi ko naalala kung ano yung sinabi ko. Pero, sobrang memorable niya kasi parang doon ko ata na-realize na kahit anong gawin ko sa dance, talikuran ko, kalimutan ko, gustuin kong ipamigay sa iba. Minsan gano'n eh. When you wish mo pwede ba iba na lang? Kasi hindi ko na kaya eh. Di ba? With great power comes great responsibility. Minsan di mo na kaya. So yun yung isa. Nanalo ko nun. Tapos, yun, after nun, nag-battle ako the week after yan, talo ko. So, parang nauta ko ng bata, ano ba talaga? Pero yun yung kagandahan ng journey. So, yun. Una yun. Tapos, pangalawa,
Ilabas mo na. Wala nga akong ano eh. O sige, yung ano din, yung 8 versus 8 din. Na battle. Masaya nga yun. Masaya lang yun eh. 8 versus 8 ba yun? Hindi ko alam kung ilan tayo. 8 or 5 ba? 8 versus 8. Basta ang gulo lang nun, pero ang sarap. Magulo lang siya, pero masaya. Siguro kasi nga, wala kang iniisip masyado, di ba? Tapos, yung third, grabe naman ito. Ano kaya? Iisip mo na. Para naman, ang dami kasi. Oo nga, yan dami. Ako kasi onti lang yung sa akin eh. Gusto ko rin Marami kang bon. magsasabi rin ako. Gusto ko rin yung yung nag-root cider kami. Yung parang pinilit ako mag-battle. Grabe. Tapos ako pa yung nanalo. Galing mo dun ha. Grabe, may energy na dito ganyan. Pero syempre, parang hindi ko naman siya gagawin kung hindi ka na-encourage ng babaeng kasama mo. Si Mami Lams kasama ko nun, tsaka si Tal. Tsaka si Kipasa kami Shout yun. out. Parang, naman. sabi, andito ka na bumatel ka na, all stars. Hindi raw mawawala sa buhay natin yung mga pangalan niya. Yan yung mga pusher. Kailangan natin ng pusher sa life natin. Yung mga taong talaga. Correct. Yung mga naniniwala sa'yo na parang kahit ikaw mismo parang nagda-doubt ka na parang, sige na nga. Tapos parang, di ba, may reward na parang hindi mo siya ina-expect. And, yun rin yung maganda kapag meron kang you're surrounded with that energy. Kasi minsan nga, yun nga, sabi mo na, naupos tayo, napapagod tayo, na parang, ayoko na, pwede ba, Pero hanggat may tao na believes in you, who really pushes you, iba that feeling na parang, nga, man, parang hindi pa tapos yung mission ko. I feel like I can still There's give. more. Yes. Pero syempre, yun nga, yung na-mention mo kanina, self-love. There really is a time that you have to like, put yourself in a space na parang ikaw yung estudyante. Ikaw ulit yung mag-aaral, makikinig. Yun nga, makikinig, matututo, para may mabigay. Diba? Ganun siya. Cycle. Bilog. Bilog. Sino na yung pangatlo? Meron yan, men. Or yung pinaka-favorite mo naka-battle mo, nanalo ka man or hindi. Ang dami nga kasi. Sabi mo na lahat sila. Kasi ang dami. So bagay, 12 years old ka pa lang no? 11, nagbabattle ka na. Sige, sa Cramp. Sino yung bilang isa siya sa mga... Hindi pa ako sumasali. Hindi ka ba masasali? Or sasali ka ba? Ako pero hindi. Oh my God. Or training tayo para makasali tayo. Patabi ako, ikaw lang. Sino kaya? Battle, ang dami ko. Like, yung mga favorite ba na nakabattle mo? Yung Red Bull ba? Ay, itong Red Bull. Yung last year ba? 2 years ago. Ay, alam mo itong recent na Fête de la Musique. Last year? Yung dun sa may Belalonte. Sa Belalonte. Nakatapat ko dun yung mga heavy hitters ng hip-hop dito sa Pinas. And actually, for the longest time since nag-create ako, kasi nga nag-create ako ng safe distance from the community. Dati kasi sobrang involved ko talaga. Kasi nga, nandito ako. Pero nag-create ako ng boundary na minsan nandyan ako, minsan wala. So, yun yung isa sa mga first time in a long time na naka one-on-one ko silang lahat. Na parang for me, kasi nga hindi sila tumitigil eh. Ako, I would take pauses kasi I would focus on different areas of my life apart from dance. Pero, I think for me, sideline lang, whenever I do that, yung kagandahan nun is because dance is always within me. Pagka ginagawa ko yung ibang bagay na yung different areas of my life, alam mo, lagi pa rin siyang merong dance. Hindi yung gumagalaw ka habang may ginagawa. Lagi siyang may dance aspect. Nandun yung may rhythm, may timing, may feeling, may intensity, may strategy, may technique. Yun yung parang kahit hindi ako sumasayaw ako. Yeah, hindi ko alam kung gaano kalalim yun. Hindi ko alam kung sino lang yung mga makakaintindi nun. Pero, yun yung time na, nag-focus ako sa what else can I do apart from this, using this. So, bumalik ako nung fete, in-invite ako ni Lemma B na mag-line up doon sa 7 to Smoke battle na yan.
And wala. Siguro, every time I look back, sobrang fulfilling niya para sa akin na, wow, I'm so grateful that I get to still exchange with these people na hindi kayong parang yung malaya ka lang. Na alam mo yun, na parang, wow, I'm back in my arena. Kasi nga hindi ako nagbabattle for a long time. Like, this is my arena. Kasi this is where I fight lumalaban ka sa ibang areas ng life. Pero dito yung talagang, dito ko na talaga ilalabas lahat. Kasi ito yung the best fight that I can give. Diba? Maaring sa ibang aspeto ng buhay mo, hindi mo ganun kagamay. Pero pag sinabi mo sayaw, dito ako. Ito yung, this is the one thing na kahit iligaw-ligaw mo ko, lahat yan mapipinpoint ko sa'yo. So yung battles na yan, grabe. Pakita mo siya. Nandito na ma-feature niya yan dito sa edit niya. Yan. Pero, yun yung mga most memorable. So, dami kasi, dami memories. Pero dahil dyan, ito naman next question. Top 3 ulit tayo. Top 3 naman na gusto mong makabattle or makatapat. Siyempre, una ikaw. Sige, pwede naman. Hindi, seryoso. Like, sino yung parang, hindi dahil sa whatever, anything. Pero like, na pagka-battle mo siya, yung exchange nyo is going to be explosive. Alam mo yun? Not for anything, pero kasi ganun rin naman Yun yung masarap din At saka parang i-goal mo na parang, andito siya sa battle scene ngayon. Parang gusto kong i-challenge myself and I feel like I wanna do it. Not for anything, but for me. Parang ganyan. Top 3. Yung edit ni si dito. Kru. Gumaganon yung utak ko. Si Rona. Yeah. Kasi may kami may kahit pa paano may bond na rin kami niyan, dalawa na yan. So it would be, actually I respect that person very much. Lalo na yung respect ko siya sa skill niya, sa buhay. Kasi kita mo yung si Rona like for backstory, she's a single mom. Diba? Pero at the same time, magaling sa buhay, magaling sa sayaw. So yun yung isa sa mga exchange na kung meron kang makukuha, kukuhanin ko na. Diba? Magandang kapalitan. Oo, parang feeling ko talagang mapupush. Yeah, na-elevate ka rin. Oo, mapupush ako sa battle na yun. Next. Tapos, si Oriel ulit. Si Oriel ulit. Isa rin sa mga pinaka nag-inspire sa akin na tao sa hip-hop scene. Pero kasi, kami ni Oriel, yung mga battles namin, hindi pa kami masyado nagkakalaban. Pero, ganun siya. Up, down. Minsan siya, minsan ako. Pero, yun nga, parang, just watching him, kasi, si Oriel marunong yan mag-battle So, he knows how to push you by intention Hindi yung dahil magaling siya, so napupush ako. Kaya kanyang i-trigger. Iti-trigger ako niyan, ganyan yan siya So, you can bring out like a different you, a next level. Talaga, na parang alam niya na pag inano ko to, lalaban niya. So, lumaban ka. Yeah. Second, si Oriel. Kasi, grabe yung respect ko din sa tao na yun. In terms of like, exchange, yung hip-hop na culture talaga, na alam natin dalawa na palitan to. Kasi yan sa battle culture, siya sa akin, kaya niya akong i-trigger in a way na mapapalabas niya sa akin yung talagang pakita mo sino ka. Pakita mo sino ka. Na parang kaya niya akong ganunin. Nalalakas ako lalo. So, iaangat niya pa. Iaangat ko din. Iaangat niya, iaangat ko. Di ba? Yun yung isa sa mga pinaka-healthy. At the same time, gusto ko na, siya, conscious. Alam yun? Conscious yung
yung palitan. Hindi yung parang, sasayaw lang ako, tapos sasayaw na siya ulit, tapos sasayaw ako. Parang nag-uusap talaga kayo. Ganon. Yun, second zero. Tapos, ba't naman kasi top 3? Wala lang. Gusto mo 5? Basta lang sumakit yung ulo. 3. Para ano? 3. Kasi pag inisip mo what is a battle? Bakit mo gustong makabattle person? Yeah. So ngayon, yun yung iniisip ko kapag pumili ako ng person. Or wag ka na lang mag-overthink. In 3, 2, 1. Si Tiger. Parang ibang battle yata yung may just mag si Tiger. Ay! Grabe. Si Madam. Pagka ready na siya ready na siya. Exciting. Battle of the Year. Ay. Parang manlalatahan na lang talaga yun. Isang tingin lang sa'yo. Oo. Parang hindi. Ayun na. Ayan, Tiger. Ready ka na? Let's go. I love it. Exciting. Ikaw, sino yung mo? Ako? Gusto ko makabattle. Gusto ko maka-exchange. Kung paano. Malabat na po sa akin. Sige na, exchange. Alam mo naman ako lang. Like dito sa Pilipinas. Sige sa Pinas, dahil. Ito, gusto ko makabattle. Ako kasi na-inspire ako. Actually, na-inspire din ako actually kay Rona. Gusto ko rin siyang maka-exchange in whatever way. Yeah. Si Rona din. Tapos, gusto ko rin, wait lang, ayoko. Puta! Baka patayin niya ako. Sino papatay sa'yo? Ayoko sino na. Nga? Sino? Lang. Hindi, wala. Sino nga? 3, 2, 1. Ito naman ginagaya ko, pinapastok mo. Secret. Hindi kasi gusto ko charot lang. Starts with letter. Hindi. Ayun. Si Siren. Biglang gano'n na lang ginawa yung partner. Namimiss ko na si Si makita sa well, kasi kami naman ni Si, nag-exchange kami dati, nagbabattle kami dati. Pero parang, siguro, siya, gusto ko rin siya ulit makita ko. Battle kami ulit. Battle din kami. Panda, W7. Get ready, man. Ganyan. Pero si Rona, gusto ko talaga. Tapos, yun nga, si Si, gusto ko ulit. Kasi, sa aming dalawa, mas battler siya eh. Oo nga. Mas battler siya. Kaya nga, namimiss ko na nga siyang panoorin. Ayan na, love. Alam mo na. Wag mong kakat siya na lang kaya yung trick ko. No? Next time. Sa next episode. Tapos, Sino ba kasi yung iniisip mo kanina? Hindi, wala. Wala akong iniisip. Wala. Hindi, actually, wala. Wala akong iniisip. Kasi hindi rin ako hindi ako makapili kung sino yung gusto ko. Kasi basta ang inisip ko lang is styles na gusto ko maka-exchange. So sa anong ibang style mo? Gusto ko sa crump at saka breaking. Oh. So sino? Hindi ko alam. Sino sa kanila? Kasi di ba, dahil din ba may grand movie? Hindi naman. Parang iba yung energy. Okay. Yung energy na iba yung energy. Oo. Iba yung energy ng dalawang style eh. Na parang, well, kasi syempre, sobrang iba talaga yung energy, yung vibe. Pero parang, ako nga minsan nanonood lang ako ng crump battle. Dami ko natututunan. At saka kahit breaking, dami mo na natututunan. Pero di ba excuse me lang during the history times ng ballroom scene, kasabay din nila yung breaking, di ba? So in a way, meron din kayong parang understanding. Exchange talaga. Yeah. Correct. Yun. Tama yun. Kasi sila, yung dalawang, at saka very magpinsan kasi yung crump at saka bow. To be honest. Or magkapatid. Paano? Bakit? Yung similarities. Okay. Very parallel. Like, yung fam system ng crump. Yung house system. Diba, meron kayong big. Yung mga big nyo. Yun yung mother, father, junior, little, prince. Yun yung mga kids. Tama. Tapos, yun nga yung family system, tsaka community. Yung family. Tapos, kung paano rin mag-hype. Okay. Sabi, gano'n. Pero, diba? Tama. Get. As in, at saka very structured. Very structured. Yes. Same. Oo, tama. Very, kaya parang naging maarte, sobrang maarte lang kami sa Vogue. Pero like actually even sa movement mismo, yung yung elements, kumbaga, hello, may poses kayo. Yung sa amin yung poses namin. Bakit kami? Yung crump.
Hello. Damay ako. Di ba yung poses? Uy, baka ano tayo. Hindi. I mean, hindi. Promise, Medyo, very talaga sila. As in, gets, very gets. similar. And kaya talagang yung poses ng Crump. Tapos iba yung pose version ng Vogue. Tapos yung power, yung musicality. Tama. Very siya. Very same siya. Very, kasi nga diba si Rona nga nanalo dun sa pero iba yung Vogue, all styles yun. All All Styles. styles Ay, of Vogue. pero gamit niya yung Crump to Vogue beat. So, meaning, yung Vogue dance, kaya din. Galing. Very ganun. As in, very ganun siya. Galing. Yun. Yung dalawang style na yun. Tsaka, yung gusto ko kasing makabattle international. Yung biglang sa akin pa rin napunta. Sige, sino? Gusto ko kasi talaga siyang makabattle. Sino ba? Slim. Sino si Slim? Slim, favorite ko siya. Slim Gusto ko Boogie? makabattle. Oo. Slim. Si Jason Rodriguez. He's like one of my inspirations in New Way. I mean, New teacher Way. ko rin siya. Nagkaklase rin ako sa kanya. And, May house ba siya ganun? 007 siya ngayon. Oh. He was an ex-ninja, ex-extra pa. Parang may gusto ko siyang makabattle. Hintayin natin yung araw na tingnan yun. natin. Babalikan natin yung footage na to pag nagkalaban sila. Sasabihin ko sa kanya, ako yung sinabihan ni Siza na diba? Gusto kanya makalaban. Parang not for anything, pero like you know you're gonna mapupush kay. I mean, like feeling ko andun na tayo sa stage you will meet like a different version of yourself na hindi mo pa nakita before. And I feel like andun nga tayo sa stage. Charot. Andun tayo sa stage ng dance journey natin na parang pag sinabi nating battle, it's not really like parang or you wanna prove something. It's like more of like ano yung mabibigay sa akin nitong palitan na to. Tama. Yung parang, kasi dati, yung bata tayo, parang, yung bata ako, parang yung bumatil kasi parang, hindi ako, may ganun nakakatakot, parang ganyan, shocks, wait lang. Yung parang, kasi parang kailangan manalo ka, yung may ganyan, kasi judge ka. Yung may ganon. Kaya ako, pag nagbabattle ako, kung nafe-feel ko lang. Pero kasi, di ba, merong mga dancers na talagang, yun yung training ground nila. And iba rin naman siya. Di ba na parang, gusto namin bumatil. Kasi naging, parang, yun yung ko. Parang, kaya naging natural and normal na lang siya eventually kasi yun yun ang lagi kong ginagawa. Doon ka lumaki. So parang magkaiba. Diba? So yun. Pero respect sa kung ano man yung journey. And now, we're like in the same. I'm excited for sana mangyari ang mga battle na yun. Diba? Mga minention natin na battle. Oo nga. Yes, let's go. Pero tapos biglang tayo niyan. Rona, tara, let's go. Sabi ni Rona, pero ang sarap lang niya. Or kahit point ako ng mga to. Exciting siya to very. Very, yun. Lang. Diba? Ito, punta tayo dun sa Lipa. Saan na naman? Kasi gusto kong malaman. At syempre, gusto kong malaman din ng mga taong nanonood. Like, how does it feel? Like, di ba, you've been building the community outside Metro Manila, La Union, tapos the feeling na parang you are creating something, your calling is to reach out to the next generation and like share what you've learned and share that feeling that you have when you dance and like mentor next generation. How does it feel like seeing what you're starting to slowly like grow, bumalik yung ganong energy sa hip-hop? Kasi ang tagal yung nangyari sa hip-hopan. Like yung sa Luneta. Like parang ang tagal ko nang hindi nakakita ulit ng ganong feeling, ng ganong community, ng ganong very organic movement. Kumbaga. Actually, diba? Ako din nagulat. Kasi, alam ko na marami nag-register to join. Siyempre, ako yung nag-ayos ng songs. Pero, before kasi mag-start yung event, naalala ko pa very, very clearly in my mind. Nasa likod kasi kami. Sinushoot kasi kami ni I Got Colors. Shout out to James. Sinushoot kami ni James sa likod for parang
interview din. Very short interview lang. Sinushoot niya kami before mag-start yung event. So, nasa likod kami ng auditorium. Narinig ko yung music, pero hindi ko nakikita yung mga tao. So, interview kami, interview. Okay na. Thank you. Pagbalik namin, pagkakita ko, nakita mo, di ba? Sobrang parang langgam yung mga tao. Tapos lahat sila nag-hip hop. Na parang, what is this? Parang, actually, alam mo nung second hip hopan. Second. Ito kasi yung third eh. Yung second, sa Luneta lang kami nun, pero sa street lang. Tapos ganun din, ang dami tao. Pero not as much as it was last year. Not as much. So, nung hip-hopan na second, naalala ko, may person na nagsabi sa akin, pero hindi ko maalala kung sino. Tumabi siya sa akin. Nasa malayo ako eh. Tinitignan ko from afar. Meron akong ganung moments na parang tumitigil. Nagsuslow mo yung mundo ko kasi parang wow. Parang what is this? Parang ganun. Tapos may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, grabe no, Trisha. Sabi niya, ang dami nagmamahal sa'yo. Sabi ko, hindi. Marami nagmamahal sa hip-hop. So, from then on, na-realize ko na yung mga tao na to, if you ask me how I feel about it, I feel very proud of these people for getting to know hip-hop and getting to know themselves through hip-hop. Kasi, I mean, hip-hop yan eh. As a culture, ano yan eh, yan yung parang isa sa mga bagay na, kasi ano siya, di ba? Negative to positive. So, instead na gumawa ka ng iba, ito na lang. Actually, hindi nga ito na lang eh. Ito na. Kasi, kids, man, you talk about kids, you talk about the next generation, they could be doing a lot of other things, wrong things. I don't want to mention those things. Pero, alam mo yun, ang dami nilang pwedeng gawin na hindi nila dapat gawin. Or mapariwara, sabihin mo na. Pero hindi nila ginagawa kasi nahanap na nila yung gusto nilang gawin. And, para sa akin, sobrang surreal ng feeling na please stay here. Please stay here. Please grow here. Please find your friends here. I hope you find friends that turn into family here. I hope you find your best friend. I hope you find the person who will always believe in you and support you and never fail to be there for you in a community sense. So, yun yung nafe-feel ko na parang, wow, pag nakikita ko sila parang, wow, grabe, sana magtuloy-tuloy ito. Yeah. Alam mo yun? Yeah. Parang, ganun din feeling diba sa ballroom na parang, wow, daming bago. Sana makita ko ulit to sa next. And you get to take that step forward na ikaw yung mag-approach. Ikaw yung lalapit. Ikaw yung magsasabi na, susunod Or you get to encourage them na, sobrang ganda ng ginawa mo. Marami ka pa pwede matutunan. If you want, you can ganyan. You can attend these classes. You can join these battles again. May cypher dito, may jam dito, may session dyan. Alam mo yun, na parang, and in a way, kaya naging organic yung growth. Kasi, yung gusto nilang gawin. Gusto nilang gawin. Kapag nakikita or nafe-feel nila na naniniwala ka rin sa kanila, ginugusto nila lalong gawin. Yeah. Kasi yun nga, kailangan may naniniwala sa'yo. Yeah. Hindi kailangan na naniniwala sa'yo. Pero, meron at meron. Meron at merong magpupush sa'yo. Meron at merong maniniwala sa'yo. So, yun yung para sa akin. So I feel proud. I feel that it's surreal. And I feel that what I have to do next is to keep them together. Alam mo yun na, kasi marami yung mga iba din na, yun nga, nade-discourage sila. Hindi ko alam kung bakit. Parang, nahirapan ba sila or di sila makahanap ng person na mag-guide sa kanila. Pero yun yung sa akin, na parang, if you're already here,
what can we do to help you nurture, to help you grow? Alam mo yun? So yun, ako, I'm very, very excited kasi as of the moment, hindi tumitigil yung pag-grow. Pero syempre, there could be more. Ano yun, like, we are grateful. But at the same time, we will not stop here. Yeah. So meron ganun na, okay na to. Ito na, meron naman na Hindi na kailangan ng iba. Ano yun, as much as merong gustong lumapit, gustong matuto, gustong pumasok, papasukin niya. Yeah. Bukas lang. Diba? Oo, bukas lang talaga. And sa tamang paraan. Yeah. Kasi meron ding, may mga moments din na parang, gusto mo dito, kailangan gawin mo muna to. Kailangan ganito ka muna. Kailangan ganyan ka. Kailangan ganyan. Diba parang for another person, lalo na sa learner, parang ano ba talaga? Parang gusto ko lang, may mga tao na gusto ko lang sumayaw. Diba? Bakit parang ang daming, hindi. Diba? Learning comes to you Diba? Sometimes it comes to you way too early, hindi ka pa ready. Pero nandun na siya. Na-experience mo na yun. Like in your spiritual journey, ever. Na parang, may narinig ka na wisdom. Yeah. Pero hindi pa siya nag-translate. And then eventually, ito yung sinabi sa akin noon. Yeah. So yung mga ganon, hindi mo siya mapipilit sa person, lalo na sa mga bagong tao. Sa mga bagong pasok na kailangan ganito ka muna, gawin mo muna ito. Ano yun, just keep them safe. And then eventually, pag nakita nila na parang, kaya pala sila ganun kasi ganito. Or, tanungin ko kaya, paano niyo po ginagawa ito? So then, they will be ready. Diba? Na, not in a way na parang forceful na, diba? Parang, don't bombard them with, alam mo yun. So parang yun yung for me, hindi rin naman ako na parang mapilit. I mean, kung ayaw mo, diba? Parang, at the end of the day, kapag ginawa mo kasi yung community work, naman napupunta sa iyo Other than yung fulfillment and fulfilling your purpose, naman napupunta sa akin So for me, like ito sinasabi sa mga students ko, kasi I'm a real person. Yung drive, sa'yo manggagaling yan. Yung guide sa akin. Ngayon, hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Kasi, hindi sa'yo manggagaling. Sa akin. So, pag dumating yung point na magkakaroon ka ng thinking na parang hindi ko naman gusto yung ginagawa ko or parang ayoko na, parang tinatamad na ako. It's because hindi ikaw yung nag-push. Alam mo yun? So, sa akin, yun lang, parang community work for me. Ginagawa ko yan para sa kanila. Yeah. Sa akin na napupunta. So, hindi ako namimilit ng tao. Pero kung gusto, bibigay ko lahat. Yeah. Bibigay ko lahat talaga. Yeah. Lalo na pag nakikita mo talaga na they always approach you or they always ask. Yeah. I love people who ask. Kasi when they ask, I also get to ask. Hindi ko na alam lahat ng bagay. Yeah. Pero, napapaisip ka din minsan, ba't nga pala ganun? Yeah. Yun. So, yun yung hope ko is that kung ano yung meron kami ngayon, mas lumaki pa siya. And hindi siya yung kind of goal or dream na parang mahirap or ang layo. Andyan na siya Andyan na yun aabutin na lang. Nakikita mo na Kita ko na Yeah. Hilahin ko na lang. Diba? Papunta na yan dyan. On the way na ako dyan. Wait lang. For sure. Ano yan? Hindi mo naman yan may envision if hindi siya kayang abutin. Diba? And yun nga. Para kasing, I feel, iba-iba rin kasi yung learning system of different people. So, yung force na parang, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi pwede. Hindi siya, I feel like, hindi naman robot ang tao na parang may checklist na kailangan may journey na nadaanan ko. Let's say na parang, kunwari, ito yung pinagdaanan ko. Hindi naman ibig sabihin na ganun rin yung pagdadaanan mo. Kasi pwedeng na-learn mo muna ito, before ito, ganyan. At saka, hindi naman ibig sabihin, dapat lahat yun. Kasi pwedeng, through this experience, malo-learn mo na yung things na pwedeng mo ma-learn from
Tama. whatever. Tsaka yun nga, tayo din as teachers, when we were students, hindi naman siya ganun eh. Yeah. Diba? Parang you learn things along the way. It Yeah. takes time. Yeah. Time talaga. Hindi ko naman sasabi na sobrang tagal naman. Parang kailangan ba 10 years? Marami pwede mangyari sa 10 years. Oo. Sa loob ng isang taon, ang dami Actually, pwede in 1 mangyari. year, ang dami Diba? kaya mong mag-grow ng drastic eh. Kasi makikita mo yan sa heart ng tao eh. Kapag talagang eager to learn, yung talagang gutom talaga. Oo, na parang sila mismo yung gagawa ng paraan to feed their hunger of that culture, of that community, of that feeling that they had nung una nilang sumampa dun sa space. Kumbaga. So yun. So very iba-iba talaga yung learning system. And us, like as leaders or as mentors, we should be aware of that as well. Kasi nga, parang community siya eh. Hindi naman siya like parang work. Hindi siya school. Oo, hindi siya school. So parang iba-iba. Kailangan very mindful of how, at saka iba-ibang ways to nourish, to nurture, to like, iba-iba. Kasi hindi rin natin alam kung ano talaga yung goal nila. Pacing din, Kaya iba-iba. talagang Diba? tingnan natin. And saka for sure, lahat ng mga yan may iba-ibang strengths. May iba-ibang powers, kumbaga. So, very kailangan naging observant din. Isa yun sa mga challenges of being a leader. Yung listen. You also keep on growing. Diba? Learning. Hindi naman tayo tumitigil, diba? Always a student. Hashtag always a student. Always Learning a student, never that's stops. right. Diba? I mean, we just always have to expand and grow. And be willing, di ba? Yes. Hindi ka naman Diyos eh. Hindi ka naman alam lahat, di ba? Exactly. I mean, Hindi man dadating yung araw na alam ko na lahat. oh, true. Ang boring naman ang buhay mo. Wala mo True. na lahat, di ba? Yeah. So, yun. Ano naman ito Kaya nga, nasa na ba tayo? Hindi, kasi ano siya talaga eh. I mean, like, if alam mo nang nasa same wavelength kayo nakausap mo, kung saan sa talaga mapupunta eh. Pero alam niyo yun pero naman kabit. eh. Oo. Alam mo yun, like, Yeah. Ano ba yan? Pero yun. Pero ako, like, nakaka-proud what you're doing. Like, where you are at now. Like, the way you speak then, the way you see the community, your passion, your drive to like really keep on doing what you're doing. Na parang that dream, na parang grabe din. From Trishka to you now. Ganyan. Grabe, Thank you, girl. Thank you. Yun nga, nakita mo yung journey na yun, and that you also invited me to be part of this project. I mean, to be known as one of the, alam mo yun, female leaders in the Philippines. Nakakataba siya ng puso. And, alam mo yun, lagi lang naman ako nandito to support you, support your community. Like ka din naman nandyan. Parang, kahit ano mangyari sa amin, nandyan ka. Arte lang. Papan ang ginagawa mo dun. Diba? Ano sa papan din naman niya pasinunoy. Diba? Pero kasi diba, ano siya eh, it's dance community. Kahit anong style mo, tsaka dyan rin naman tayo galing. Diba? Parang, I mean, always look back to your roots. I always got, like, lahat ng journey na pinagdaanan natin, never, like, uy, crispy. Never, part yan ng journey mo. So, hindi pwedeng, hindi porket na, okay, ito na yung community na ginagalawan mo, is kakalimutan mo na. Hindi eh, kasi lahat yan parte ng pinagdaanan mo yung lahat. Kung sino ka. Yeah. Diba? Tsaka ito talaga, this specific project is very, yun nga, yung mga unang napili, kayo, is very personal. Kasi kayo talaga hanggang ngayon na-inspire ako na from afar, hindi ko to lagi sinasabi, pero from afar, I see what you do and you deserve to be highlighted. Kasi karamihan,
tayo, alam natin to. Alam natin how we think. Oh. Pero minsan kasi, merong facade na parang, ay, si ano, ganyan, ganyan, ganyan. Na parang, man, you have to know why. Where it's coming from. You have to understand. Bakit ganun yung galaw? Bakit ganun yung presence? Na parang, and I know na this will really inspire. And syempre, will challenge din for us to like keep on doing what we're doing. Kasi, yun nga, hindi ito yung ending. It's not the end. It's just the beginning of the new chapter of what's next. It's always that. It's always really looking past what we have now, what we're doing now. Diba? Yun eh. Very, girl. Arte. Arte lang. So yun. As in, ako rin, sobrang grateful na parang kayo, you will always say yes. Na parang, oh sige game, kailan ba? Go. Ganyan. I mean, yung that attitude. Gusto mo nga kasi. At masaya na saya dun sa ballroom community, guys. Kung hindi pa kayo nakapunta sa mga ball, magpunta kaya kayo. You see a different, ako, like ko sinasabi kay Siza, pag sa ballroom ako, para kang nasa ibang planeta. Alam mo yun? Kasi nga safe space siya, di ba? Para sa lahat. I mean, kahit ano ka pa. Basta, dun, pag nandun ka, grabe talaga. Iba yung ano niya. Iba yung saya. Iba yung celebration. Diba? Parang, kailan yung next na ball? June 1. Pride? Rainbow. June 1 yung next. Although may mga small balls, apotheka, ganyan. Pero yun yung sobrang pinaghandaan. And nag-promote din. Yeah. Nag-promote bigla kay Tration. June 1. Abangan nyo. Rainbow ball. Ay! Eto, pero may ano ko. Alala mo yung shoot natin. Hindi pa tayo tapos, men. Sige. Last na. Kasi 'di ba 1 year na yung nakalipas nung shoot natin, nung babae natin na nung hindi ko makakalimutan yung pawis na ginanon mo dun sa camera. Parang kill, tapos na, ganyan. Like parang kung titignan mo ang iyong litrato, like 1 year mukha siyang maikse, pero pwedeng sobrang dami na nangyari in between. So, looking back, during our shoot sa La Union, and now, your dreams now, as to your goals then, ano yung impact? What changed? What is your growth? Or every time, if papanoorin mo ulit yung video, nakikita mo yung sarili mo. Ano yung nararamdaman mo? Siguro for me, from then to now, mas alam ko kung anong gusto ko. Maraming tao na hindi pa umabot sa point na yun. And I guess for me, I can say na I look at myself and I'm proud of what I have become, because if you know what you want, it means that everything you do will be for what you want. Towards that. And you will do it with joy, without any hint of confusion, with fears, pero using them to get there. I take pride in knowing that I do all things that I do with love. I don't do things empty-minded. Yeah. I take pride in knowing that I don't waste my time. I take pride that I have become the kind of person who knows how to put others
with myself. Mm. So, dumaan ka na sa point na ikaw lang, dadaan ka sa point na sila lang. Mm. And then you get to find the balance. Mm. And you find harmony. Mm. You find harmony. And somehow, para siyang just trying to look at it now, para siyang, alam mo yung screw na hindi umiikot. Mm. Pero once na natanggal mo yung nail, sumusunod lahat. Yeah. Mm. Yun yung nakikita ko. And though, as of this very moment, I'm not perfect and I will never be, I take pride in the fact that I can say, I love who I am. I love who I am. Mm. And I can prove myself right because I have people around me who love me Mm. unconditionally. Yeah. So, yun. Looking at myself, I like what I see in the mirror. Sai, Oh. I do. Yes. And I like that I know there's more for me. Mm. Alam mo yun? How Yeah. thrilling can that be? Yeah. That you like what you see, Yeah. but you know it can be better. Mm. Grabe na, parang Yeah. Grabe. Grabe yun. nakaka-excite makita yun. Mm. Pero, hindi siya yung parang slave na, kailan ba dadating yung day? Mm-hmm. I'll do what I'm doing. I'll keep on doing me. And then eventually, you'll find another me. Mm. And look back and see na, oh, I've grown more. Mm. I have grown. Mm. I Yeah. love that. I love that. Kasi, Gets mo? yeah. I love that. Kasi, di ba may mga time in our lives na parang you tend to look at the negative in you. Mm. Na parang, ito yung kulang sa akin, ito yung wala ako, ito yung hindi ko pa na-reach, ito yung hindi ko pa. Pero like hearing these words from you na parang loving yourself, loving who you are, is very important. Very, very important. Kasi ano siya eh, yun nga eh, that energy, limitless yan eh. Iba, yung power mo sobrang mag-expand yan eh. That love you have for yourself, that acceptance of who you really are. Na parang you don't need to compare yourself to anyone because you are you. And no one is better than you but At you. being me. Oo. Diba? Kasi ikaw lang yan eh. Ako nga yun eh. Oo, Ako nga yun eh. Oo. May iba bang ako? Wala naman, di ba? Wala. Clone natin. Pero yun. As in parang, and being able to say that, yun eh. Girl. Bad one. Oh my gosh. The only man. one. The bad one. B to the A to the G, G1. Bad one, bad one. Ano yan? Bad one, give me some. Let's go. Pero hindi, totoo. Grabe yun. Man. Grabe yun, man. And like, Kasi nga, di ba, sabi ng mga tao, parang, paano nga naman maniniwala yung iba sa'yo kung hindi ka naniniwala sa'yo? Exactly. Diba? Tsaka yun nga, yung kind of, siguro yung sinasabi ko na pride that I have in myself. Parang, so, in leadership kasi, you need, you will need respect. Mm-hmm. You need to command respect. Mm-hmm. So, if you don't respect yourself, Mhm. how do you expect everyone else to respect you? Yeah. Kahit ka nire-respeto mo na yung sarili mo, yung iba hindi pa din eh. Mm-hmm. So, how much more kung hindi? Diba? Like, I have to have that for myself. Kasi pag hinanap ko yun sa iba at hindi nila yung binigay sa akin, yari ako. Mm-hmm. Diba? Yeah. Dati, nalagay ako sa ganung position. Mhm. Pero ngayon, naintindihan ko na kailangan mong daanan yun. Para pag nandito ka na, you do not take that respect for granted. Yeah. And you don't abuse it. Yeah. Kasi sometimes too much self-respect creates
disrespect for others. Di ba? Diba na parang masyado ka ng mataas. Kala mo, above ka na sa lahat. Diba? Very Kaya nga, thin line. Kaya nga, it's important to stay in your lane. Stay in your lane. Kasi, as long as wala kang, alam mo yun, wala kang tinatarantada na iba. Kung okay ka, then good. Diba? And those who will, kung sino na lang yung ang tawag dyan sa'yo, yung ma-attract. O, di sila na. Diba? Sila mag-gravitate towards that energy. Gravitate, yun pala. Yeah. Di ba? True. So yun, that's me. Yeah. This is me. This is me. Yeah, I mean, and of course, syempre, kapag kailangan mo na sarili mo, yung mga taong na-attract sa'yo are the people who has the same mindset, same energy, same goals, or they are in the same wavelength as you are in your dance, in your art form. So yun, tas lalo ka pang mag-grow kasi lahat kayo. Correct. Ganun eh. Oh my diba? God. Grabe, no? Grabe, no? Grabe yung grabe yung sayaw. Grabe yung nabibigay ng sayaw. Grabe. Grabe yung buhay. Diba? Ganda. And this project does not stop sa atin sa una. Kasi I see more women now like really stepping up, and I really want to get to know them, the layers, their stories, and yeah, I'm sure your story will be very inspiring, and your story will make people understand you're cool. Kumbaga, parang nagigets sila na parang, okay. Diba? Na parang, I hope so. Okay, I hope. Yeah. But if you don't, I don't okay know. lang. Kasi, I don't mind. yeah, Bakit? I mean, like, yeah. Okay lang. Kasi nga they will gravitate towards me. Yeah. And if you stray away from me, then that means we're not vibes, then that's good. It's okay. I mean, it's good. It's good. Mas okay sa akin. Yeah. Like, ang kailangan ko lang talaga yung mga tao na, alam mo yun. Alam mo na yun. Yeah. Alam mo yun, kasi ikaw yun. Yeah. Arte. Diba? Ati arte. Pero yun talaga. I mean, I'm excited for the next, episode. Season. Yeah. Season, yes. Pero congrats dito Thank you. First season na to. Sa arte na to. Actually, kapag nakakausap ko rin lahat, pag nakakausap ko kayo lahat, nare-remind ako of my journey. Tapos nare-remind ako yung mga pinagdaanan. Tapos alam mo yung parang na-inspire ka ulit lalo. Na parang, shucks, looking back. Oo nga, no? Parang dati, eme na. Pero it hits different if you hear it again. And see the fruit of that labor, of that everything that was yung work. Kasi karamihan naman, hindi naman tayo ganyan-ganyan lang, tapos ganyan na, diba? Parang, there is hard work. There is love. There is passion, sacrifice. So many, iba-iba. Tsaka yun nga, sabi mo, hindi naman tayo perfect. Nagkamali rin tayo. Ang dami nating, kung ano, ngayon, we had to learn those things to be better. And up until now, still. Yun nga. So yun, nakakatuwa lang na parang, ang lakas ang lakas ng enerhiya. Lakas. Grabe, sobrang iba. Diba? So yun, sobrang thankful. Thank you for your time. Thank you. Thank you for gracing this space. Thank you for your story. Sobrang naka-inspire, and we're excited to see more of you. We're excited to see the next chapters unfold. Excited kami. Invite kita. Yeah, yan ang Invite kita. Hindi na kailangan pupuntahan kita, man. Sige, sabi mo yan, Alam mo yun, parang, we're excited to see the next bad one. Kung saan mo padadalhin. Next level version of yourself. Bad 2, bad 3. Pero yun, thank you, girl. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your time. And I hope everyone
sana na-inspire kayo sa journey ni Trisha. Sana na-inspire kayo sa conversation. And yeah, we're excited to see you as well. Like, invest on yourself. And we're excited to see you in your journey to be a better version of yourself. So yeah. Good luck. Have fun. And just dance. So, Goodbye.